Alam mo, feeling ko kailangan mo ng kausap. Kasi medyo matagal-tagal na rin nung last time na nag-usap tayo, 'di ba? Pag-usapan natin yung mga mali-mali mong desisyon sa buhay. Yung mga na-experience mo ngayon. Yung iniiyak mo gabi-gabi. Nag-overthink ka, 'di ba? So, bakit kayo pa? Bakit nag-stay ka pa? Sorry magme-makeup ako habang nag-uusap tayo kasi may pupuntahan tayo ngayon for work. So, going back, kayo pa. Kasi mahal mo. Sure ka mahal mo? O na-attach ka lang sa tao? Kasi magkaiba yun eh. Baka nasanay ka lang na siya yung mundo mo. Kasi laging siya yung inuuna mo. Lagi mong kinakalimutan yung sarili mo. Lagi mo na lang ina-adjust yung gusto mo. Bakit? Para hindi ka iwanan? Baka hindi mo naman na talaga mahal. Baka natatakot ka lang maiwan. Natatakot ka lang mag-isa. Natatakot kang magsimula ulit. Gets naman kita. Nakakatakot naman talagang isipin na after ba nito, may magmamahal pa ba sa akin? What if mahirapan ako maghanap? What if sa kakahanap ko, mas worst pa yung dumating? Gets ko yung feeling. Pero what if baguhin natin yung what if mo? What if may tao talagang willing magmahal ng totoo sa'yo? What if hindi siya makapasok sa buhay mo kasi nilalaban mo pa rin yung maling tao? So ano nga ba yung signs na baka hindi ka mahal niyan? Ito lang naman ay based on my experience and my own observation ha. So kung meron kang mga gustong idagdag, comment ka lang dyan. Pag-usapan natin yan. Una, you feel confused. Hindi mo alam kung nasang parte ka ng life niya. Lagi mong tinatanong yung sarili mo na, wait lang, ano ba talaga tayo? Or kung may label man yung relationship nyo, and kine-question mo pa rin yung sarili mo, teka lang, mahal ba ako nito? So kung nafe-feel mo na parang hindi sigurado kung saan papunta, hindi mo sure kung mahal ka, baka it's a sign. Pangalawa, you feel the need to compete with others. Para bang isang contest na ikaw yung piliin niya. So ikaw, kailangan mo mag-perform, kailangan mo mag-go above and beyond his expectation. Dito rin pumapasok yung insecurity. Hindi mo na mamalayan, nabibuild mo na yung insecurity sa utak mo kasi feeling mo kalaban mo yung ibang tao. Tandaan mo, ang isang queen, never yan nakipag-compete sa trono niya. Kasi alam niyang sa kanya yun. And this somehow connected to number 3. You always need to prove your worth. Yung natatakot ka na baka bukas pagising mo, ayaw niya na sa'yo kasi nagkamali ka lang. Yung feeling na kung 10% lang yung kaya mo ibigay today mo, wala na siya bukas. And sa kaka-prove mo ng worth mo, magiging ibang tao ka na. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba nagiging ganyang version ng sarili mo? Para di siya mawala sa'yo? Paano pag dumating yung time na wala ka na talagang kayang ibigay kasi ubos ka talaga nung araw na yun? Diba parang na-attract mo yung maling love? Diba mauubos ka niyan? Diba dapat kung mahal ka niyan, di ka matatakot magkamali kasi wala namang perfect eh. Lahat tayo nagkakamali. He doesn't change. Yung paulit-ulit yung problema, yung paulit-ulit mong iniiyak sa kanya, sabihin niya, oo, magbabago na ako. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Pero after 1 month, uulitin niya ulit. After 1 month, umiiyak ka pa rin sa parehas na dahilan. Naririnig ka niyan. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niyang nasasaktan ka. Wala lang talaga siyang pake. Kasi importante sa kanya, siya. Okay lang naman yun, nasaktan ka ng hindi sinasadya. Pero kung paulit-ulit, di pa rin ba sadya yun? And akala mo, you're showing love dahil pinapatawad mo siya. Pero hindi mo alam. Tinuturo mo lang sa kanya kung paano ka itrato. Kung ano yung mga bagay na kaya mong palampasin, kaya mong patawarin. Sa paulit-ulit mong pagpapatawad, paulit-ulit mo ring pinapamukha sa kanya kung hanggang saan ka lang. Kung ano lang yung worth mo. Hindi ka naman itatrato na parang basura niyan kung hindi mo hahayaan. Kasalanan mo din talaga. Hindi natin siya pwedeng sisihin kung ba't ayaw niya magbago. Ang pwedeng nating sisihin ikaw. Kailan ka ba matututo? Kailan mo ba mamahalin yung sarili mo? Number 5, he's not proud of you. Alam mo yung tao nagmamahal? Proud yan. Proud yan sa napili nila. Pag meron kang mga bagay na gustong itry, ang lagi niyang sasabihin, di mo naman kaya yan. Baka mapano ka lang dyan. Magsasayang ka lang ng pera mo dyan. Sayangin mo lang oras mo dyan. Taong totoong nagmamahal, proud yan sa napili niya. Siya pumili niyan eh. Pinili ka lang kasi convenient ka. Ikaw lang yun nandyan. Kesa mahirapan pa siya maghanap, ikaw na lang. Gusto mo yun? Tapos pag nahanap niya na yung taong gusto niya talaga, bilis ka lang bitawan. Hindi nga kasi ikaw yung gusto. Ba't pinipilit mo? Number 6, he doesn't take care of himself. Alam mo, ang pinakamagandang regalo natin para sa taong mahal natin ay maging healthy tayo. Bakit? Para hindi na sila mag-iisip. Na-try niya maging best version of himself para mas maalagaan ka niya. So kung wala siyang pakialam sa sarili niya, ina-expect mo ba na may paki siya sa'yo? Sabi niya, mahal ka niya. Pero yung problema niyo sa pagiging lasenggo niya, problema niya pa rin hanggang ngayon. Hindi niya pa rin matanggal yung mga bisyo niya. Kahit hindi na lang para sa'yo eh.
kahit para na lang sa kanya or para sa future na pinapangako niya. Number 7, he's not making time for you. Yung lagi niyang sinasabing miss na miss ka na niya pero hindi naman siya nagsiset ng araw para makita ka. Yung ang tagal-tagal na mula nung huli mo siyang makita pero inuuna niya pa rin yung barkada niya. Magpapakita lang yan siya pag convenient sa kanya. Ikaw naman tong tuwang-tuwa, feeling mo binigyan ka ng time. Pero pag siya yung kailangan mo, nasan siya? Imbis na gawan ng paraan, puro rason. Tapos babalik pa sa'yo na ang demanding mo sa time niya. Very busy person yarn. Hindi ba pag mahal mo yung tao, siya nga yung gusto mo laging makita? Bakit puro excuses yan ngayon? Mahal ka ba talaga niyan? O baka fantasy mo lang yan, hindi mo kailangan manlimos ng time kung talagang mahal ka. Siya pa mismo yung mag-i-initiate na makita ka. Yung hindi pa tapos yung date nyo, iniisip niya na kailan yung kasunod. Iniisip na niya kailan ka niya ulit makikita. Number 9, you're changing and it's not good. Dati naman masaya ka palagi ah. Bakit gabi-gabi ka na umiiyak ngayon? Dati nakakalabas ka pa with your friends. Bakit di na ngayon? Taong mahal ka, masaya siyang nakikita kang masaya. Iniisip pa nga lang niya na masasaktan ka na niya, hindi niya na kaya eh. And yung taong mahal ka will push you to be the best version of yourself. It's not the other way around. Medyo connected to dun sa kanina, pero susuportahan ka lang niya. Hanggang sa maabot mo yung mga gusto mong maabot. Nandyan lang siya sa tabi mo. Uulitin ko, walang perfect. Lahat tayo nagtatry mag-learn and unlearn things in life. Pero try mo nga i-compare yung buhay mo bago siya dumating versus ngayon. Alin niya mas better? Hoy, napaisip siya. Number 10, and I think ito yung pinaka-importante. Respect is not being served. Pag sinabi mong no, dapat no. Hindi ka pag-aari ng taong mahal mo. It's your life, it's your body, and kung hindi niya kayang irespeto yun, baka hindi ka mahal niyan. Baka ginagamit ka lang. Yung pinapahiya ka kapag kasama mo yung mga friends mo or friends niya, try to observe. Kasi baka pag kayong dalawa lang, perfect partner siya. Pero kapag may kasama na kayong iba, nagiging ibang tao na rin siya. Hinahayaan niyang pagtawanan ka ng ibang tao. And natutuwa siya dun. Hindi niya kayang irespeto yung time mo. Hindi niya kayang irespeto yung mga taong mahal mo. Especially your family. Yung namimili siya ng pakikitunguhan niya ng maayos. Di man lang nag-effort para kilalanin yung family. Di man lang mag-effort para mahalin yung pamilya mo. Baka hindi ka mahal niyan. May mga pamilya naman talagang hindi ka mahal-mahal dahil sa toxic family culture. Pero still, respect. Huwag ka na lang magsalita. Huwag ka na lang lumaban. Hayaan mo na lang sila. Be the bigger person. Kasi kung ano man yung gagawin mong action, hindi naman sila yun. It's your character. It's you. It tells more about you. So, if you're in a relationship, and lagi kang napapa-question ng worth mo, lagi mong tinatanong na bakit parang mas malungkot? Di ba dapat masaya ako? Kapag mas lamang na yung malungkot, kapag mas lamang na yung takot, mag-self-reflect ka rin be. Baka kailangan mo ng asinan. Hindi ko sinasabing hiwalayan mo Malay mo, yan talaga yung trip mo. Settle sa taong hindi sigurado sa'yo. Baka okay na sa'yo yung konting love. Love ka naman yan, pero konti lang. Pero kung gusto mo nang umalis sa sitwasyon na yan, nakaka-proud ka. At least, nasa step 1 ka na. Alam mo, kaya mo naman yan Baka masyado ka lang mabait para iwanan siya. Pero nagagawa niya ngang saktan ka at ka maaawa. Naawa ba siya sa'yo dun sa mga gabing hindi ka pinapatulog ng thoughts mo? Yung mga times na kinukonvince mo yung sarili mong, mahal ako nito. Ba't kailangan i-convince? Lagi ko tong sinasabi, pero you deserve what you tolerate. Sa tingin mo, yan na yung deserve mong love sa lifetime na ito, go. Go settle for less. Kasi alam mo, tingin ko, you deserve more. You deserve better. You can do better. Huwag mo na i-guilt trip yung sarili mo. Masasaktan mo siya pag umalis ka. Kasi ikaw na ngayon nasasaktan araw-araw. May paki ba siya? And sa lifetime na ito, marami talaga tayong maling desisyon na gagawin sa buhay. Pero ang importante, marunong kang itama yon. Kaya mong aminin sa sarili mo na nagkamali ka. Pero para gumaan naman yung pakiramdam mo kasi baka sabihin mo, masyado na kitang sinaktan sa vlog na to. Ang taong totoong nagmamahal, never yan natatalo. Kasi yung moment na mahal mo siya, lahat ng ginagawa mo para sa kanya, totoo yan. Totoong masaya ka, totoong nagmamahal ka lang. Nasabi ko na to sa isa kong video, but imagine loving the love of your life. How beautiful is that? That's it, we're ready to go and sana ready ka na rin mag-let go. Charot! See you on my next vlog. Bye! Ingatan ng puso! Ingatan ng puso!